ito mga kababayan, naku, anong petsa ngayon? Naku, April 20, Monday. 2 days na lang, hearing na naman po mga kababayan. At, ewan ko lang kung sigurado pero kung anong gagawin ng korte kung papayagan ulit itong si Ramil Madriaga makabalik din sa hearing. Ngayong 22. May mga ipapakita pa yata kung ano-anong ebidensya. Then, ano ba, bubuksan na ba yung account ni VP Inday Sara Duterte? Bubuksan na yata, ano? Or pag-uusapan, ha? Pag-uusapan yata yung bank account ni VP Inday Sara Duterte dyan. Meron lang tayong commercial, mga kababayan. Matatawa ka rito. Naalala nyo ito, eksena na to? Naalala nyo to? Isa na yan. Naalala nyo ito, eksena na to na si... naalala niyo yung nakulong di ba nakulong yung girlfriend niya? Girlfriend niya. Hindi, kita si Ramon Tulfo. Kasi sabi ni Ramon Tulfo, ito si VP Inday Sara Duterte. Girlfriend niya raw si Zulaika Lopez. Ito ako naniniwala. Senador, Ramon Tulfo, sir. Grabe ka talaga. Di ba naalala nyo? Tapos eto nakakapagtaka kay VP Inday Sara Duterte ng mga panahon na yun. Bakit tutok na tutok siya sa Bakit tutok na tutok siya rito kay Zulaika Lopez nung nakumpay nyo sa hospital? Halos binabantayan. Pati doon siya, tapos di ba na-contempt yan sa house? Binabantayan niya, hindi na siya umaalis. Binabantayan niya, hindi na siya umaalis. Saan ba yung na yun? Yung video na yun? Ano yun ito? Hindi siya umaalis talaga. Ha? Tingnan niyo ito eksena to, mga kababayan. Binabantayan niya doon sa detention center. Ayan, Ito. Ma'am, no, we're just reading for the order. Apo. Yes, ma'am. Apo. This is a detention center. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Apo. Yes, ma'am. Meron mo dito. Yes, ma'am. So, Nandun sa bintana. Bintana dito yung center. Diyan nakakulong si Zulaika Lopez Nandun siya. Nakasilip siya may bintana. Tapos ang dilim-dilim, walang ilaw. Ano ito? Anong galawan ito? Ang weird. Nakasilip siya. Yes, ma'am. Maalala niyo eksena na yan? Let us just comply because we are mandated to read this order. We will just simply Putik, ang weirdo, no? Ang weird, no? Hindi mo nandun ka sa detention center sa loob, tapos nakapatay ilaw, tapos nakasilip ka lang doon sa may bintana ng bakal. Tapos pag tinanong, alimbawa may nagtanong, hindi siya ganun kakilala. Sino yan? Babae na yan. Ano po yan? Vice President ng Pilipinas. Is that normal? Is that normal? VP Inday Sara Duterte, mga ganitong galawan. Diba ganito pang block natin lagi sa mga DD shit. Diba lagi nalang sinasabi si Pangulong Bongbong, hair follicle test. Sa isang kondisyon, neuro test muna si Sara. Neuro test. Tingnan natin kung papasa. Neuro test nga. Yeah. Pag nag-take siya ng neuro, breaking news! VP Inday Sara Duterte, baksak sa neuro test. Naku po! Hello ko na. Yan yung mga galaw ng Vice President na isang bansa. kasi this is a detention center. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo.
Yes. May space kayo para dito sa kanya. Yes, ma'am. Diba? Ako. Ma'am, let us just comply because we are mandated to read this order. Oh, dear. Is that normal? Ay, ni Willie McLeod. Naalala ko yung commercial ng Boys and Paint. Yung pintura. Parang ganun eh, no? Ito pa nakakapagtaka. Pinapayaga ka na asawa mo magaganyan. Pinapayaga ka na asawa mo magaganyan, mag-BP? Ay, nako. Talaga naman. Kahit mister niya parang kahit kailan hindi mo nagpapakita kahit isang eksena. Ano, bakit kaya? Ay, ito, pakinggan natin ito mga kababayan. Ha? Sino ba ito? Grabe ka, Digong. Pinagagawa mo. Ha? Nandyan ka na't lahat sa ICC. Nakakulong ka na't lahat. Hanggang kayo ninahabol ka pa rin ng iba't ibang issue. Anong pinaggagawa mo nung nandito ka sa Pilipinas? Hanggang ngayon nahabol ka pa rin ng iba't ibang issue. Nandiyan ka na nga. Pakinggan nyo muna ito mga kababayan. Nandiyan si BP Inday Sara Duterte muna tayo. Grabe ito mga kababayan. Hindi ko makapaniwala. Sabi niyo mga DD, talinis na si BP Sara sa Commission on Audit. Sabi mo, no? Mga DDS, kahit itong oras lang na ito, pahig ba kayo, hindi maging DDS yung talagang gitna lang. Para medyo pumasok ba ang liwanag sa utak ninyo? Okay lang ba? Parang hindi eh. Pakinggan nyo na lang ito. Isipin nyo mga kababayan, isipin nyo ito Ayaw umatin, ayaw magpakita ni BP Inday Sara Duterte sa mga hearing dyan sa House. Nagpapile siya para itong hearing hindi matuloy, mabasura, madismiss. Ito naman mister niya, nag-file para daw yung kanilang mga tax, mga ganito, tax, mga kung ano-ano sa bangko, hindi daw mapakilaman. Pati ganun din si BP Inday Sara Duterte. Tapos nag-file din sila na itong kampo ni BP Inday Sara Duterte, na itong si Ramil Madriaga, hindi pa atinin dyan sa Senate. Tapos ngayon pinagsusuli kayo ng malaking pera. Kung saan napunta kasi walang dokumento. Masyado na. Alam niyo mga kababayan, masyado na talagang obvious ito. Masyado nang obvious ito. Talagang kung ikaw Pilipino, magbubulag-bulagan ka, magbibingi-bingihan ka rin sa maririnig mo. Wala na talaga. Talagang may ano ka rin sa utak. Ganyan ito. Ang kampo ni VP Sara Duterte na nilabag ng COA ang kanilang due process nang ipasauli nito ang milyon-milyong pisong confidential fund ng PISE. Ang tingin naman ng ilang kongresista, matibay na ebidensya ang notice of disallowance para ma-impeach si VP Sara. Nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. 73.287 million pesos na confidential funds. Ganyan kalaki ang pinasasauli ng Commission on Audit o COA sa Office of the Vice President sa inilabas na Notice of Disallowance. Mula yan sa 100... Ito hindi raw nakadokumento ito. Yung iba naman nakadokumento. Iba pa to iba pa tong 73 million na to Iba pa ito. Iba pa yung 125 million confidential fund na inubos lang daw sa 24 oras. Iba pa yung mga million na confidential fund na naka-documents, may nakatanggap, may nag-receive daw kuno na doon pumutok yung pangalang Mary Grace Piatos. Naka-documents, may nag-receive pero hindi alam kung nag-i-exist yung taong yun pero wala daw. Walang kapanganakan, walang kamatayan. Pero ito naman, as in walang documents ito. Hindi malaman kung saan napunta ang pera. Talagang literal na naglaho. Kaya nga pinasosuli.
Kasi saan napunta? Ha? Ano na mga kababayan ito? Obvious na ito. Obvious na. Masyado ng ano ito. 25 million pesos na confi funds ni Vice President Sara Duterte na ginastos noong December 2022. Mabigat at napakahalaga ng desisyong ito ng COA and Bank. Hindi na pwedeng idahilan ng OVP na pending pa sa COA kung tama ba o hindi ang paggamit nila ng confidential funds noong 2022. Ibig sabihin, sarado na ang usaping ito. Oh? Pero ayon sa kaalyado ng bise na si Attorney Salvador Panelo, posible pa itong iakyat ng kampo ni VP Sara sa Korte Suprema. Kung meron sa piling nila. According kay Sal Panelong Shih Tzu, pwede pa raw iakyat sa Korte Suprema ito. Ibig sabihin, gumagawa ng paraan para mapalusutan, hindi gumagawa ng paraan para mapatunayang hindi totoo yung ipinaparatang na kaso. Ganun yan eh. Diba? Diba? Panelo, sir, matanda ka na, sir. Gumagay ka na sa tahimik ka sa tama, sir. Hindi ka naawa sa sarili mo. Ha? Eh, matanda ka na, sir. Siyempre, alam mo naman, pag matanda, anytime, pwede nang pagpahingahin. Kumampi ka naman sa tama, sir. Huwag naman lukoyin sarili mo. Putik, anytime. Hindi ka na sa edad mong yan. Isipin mo ilang taong ka na. Nasa punto ka pa rin ng mga kasinungalingan. Ito mga abogado ni VP Inday Sara Duterte, mga kababayan. Siyempre, mga bayad dito, binabayaran yan kasi kliyente nila si VP Inday Sara Duterte. Natural, lahat ng nalalaman, pinag-aralan nilang batas, ibubuhos nila dito para mailigtas nila si VP Inday Sara Duterte. Pero malamang ito, halimbawa lang ha, pwede ito pang nasa likod ng camera. Iba sinasabi nitong mga ito. Baka lang ha, ito lang ha, baka lang ha. Siguro kung may mga abogado si VP Inday Sara Duterte, mapupunta sa mga gathering, mga inuman-inuman. Oh, kumusta ka na, Atty. Di ba, kasama ka sa legal team ni VP Inday Sara Duterte sa impeachment hearing niya? Oo, kasama ako ron. Natatanong ako, atin-atin lang ha. Atin mo. Guilty mo si VP Inday Sara Duterte, hindi. Atin-atin lang to ha. Guilty pare, sobrang obvious, kahon na kahon. Kaya Atty, ba't pinagtatanggol nyo? Bobo ka ba? Trabaho to. Hindi ka ba naman tanga? Trabaho to. Natural. Natural, ipapakita namin sa korte, ipapakita namin sa house na inosente si VP Inday Sara Duterte. Kaya kung mapapatunayan talagang guilty, problema nila yan. Anak ng... Tuloy natin. May abuso. There's a grave abuse of discretion. They will go to the higher courts to question the resolution. Sa 22 pahinang desisyon ng Anbank, bigo raw ang opisina ni VP Sara na isumite ang mga kailangang justification o clarification para sa kanilang confidential expenses. Wala raw na ipakita ang OVP Naka? na patunay na naging matagumpay ang kanilang confidential operations. Kung hihimayin, lumalabas na 69.7 million pesos ang ginamit ng bise para sa payment of rewards na hinati-hati sa cash, various goods at medicines. Nauna nang umapila ang kampo ng bise na mayroon namang general statement sa kanilang accomplishment report na nagsasabing 100% na naipatupad ang mga aktibidad ng walang untoward security-related incident. Pero nanindigan ang COA na hindi ito sapat. Hindi kasi nilahad ng kampo ng bise ang mga detalye o breakdown ng confidential expenses at salaysay ng tagumpay na information gathering o surveillance activities. Wala rin daw anumang bahid na para ito sa national security, kaya hindi maituturing na confidential in nature.
Kaya pati ang mga biniling mesa, upuan, desktop computers at printers na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos dinisalaw din ng COA. Wala kasing official receipts o sales invoice na isinumite ang OVP, kundi pawang acknowledgement receipts lamang. Nako po. Bukod kay VP Sara, pinangalanan din ng COA na responsable sa Notice of Disallowance sina Special Disbursing Officer Gina Acosta at Chief Accountant Julieta Villa del Rey. Una nang giniit ng kampo ni VP Sara sa nauna nilang petisyon na nilabag daw ng COA ang kanilang karapatan sa due process matapos ilabas ang Notice of Disallowance ng Puro sa due process. Yung House, nagfile sila sa Supreme Court kasi nakikita nila mayroon paglabag sa proseso. Itong COA, may paglabag daw sa karapatan nila. Sabi ko sa inyo, itong kampong ito, mga kababayan, ang goal lang nito, bumutas ng bumutas sa proseso, hindi para patunayan si VP Inday Sara Duterte inosente. Yun ang goal nila. Bumutas ng proseso. Para makitaan ng, kumbaga, i-dismiss, basura. Puro ganon. Pero yung patutunayan talaga nila inosente, hindi totoo mga paratang o mga final na impeachment sa kanya, hindi na nila kayang patunayan yun. Wala na sila doon. Ang goal nila mabasura. Mga abogado ni VP Inday Sara Duterte, hindi ba kinakakonsensya? Hindi mga sinumpaan nyo sa mga eskwelahan ninyo? Sa mga tungkulin nyo? Hindi kinikilabutan. Makakarama kayo niya. Mga abogado. Sabihin ko sa ulo, trabaho to, ang gagawin namin. Bakit ba? Trabaho to. Sa bagay, trabaho yun, mga kababayan. Sabihin ng abogado. Kung mga ganito, hindi namin tatanggap yan ano pa magiging work namin? Na yun. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama.